Halina't maging bahagi ng makasaysayang pagdiriwang ng 7th BARM Foundation Day. Sa temang BARM 2026, simbolo ng pagkakaisa, alaala sa mga sakripisyo at pagpapatuloy ng mas matatag na Bangsamoro. Sama-samang makisaya sa mga programa, aktibidad at mga pagtatanghal bilang pagbibigay pugay sa kultura, kasaysayan at pagkakaisa ng Bangsamoro. Damhin at ipagdiwang ang mas matatag na 7 taon ng BARMM. Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada, alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Nagpulong si BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua at MNLF Chairman at MOLE Minister Muslimin Sema kasama ang iba pang mga miyembro ng Members of the Parliament upang palakasin pa ang patuloy na pagsisikap tungo sa pagkakaisa at magtaguyod ng isang bisyon para sa isang #mas matatag na Bangsamoro. Sa isinagawang pulong, nakaharap ng punong ministro si MNLF Chairman at BARM Minister of Labor and Employment Muslimin Bapa Mus Sema, Deputy Chief Minister for Island Provinces MP Hatimil Hassan, Deputy Speaker MP Attorney Omar Yasser Sema, Deputy Speaker MP Adzfar Usman at MP Uto Salem Kutan. Ayon kay Chief Minister Makakua, ang pangmatagalang kapayapaan ay naitataguyod sa pamamagitan ng tapat at bukas na dialogo, makataong pamamahala at malinaw na iisang direksyon ng mga lider at mamamayan. Binigyang diin din niya na mahalaga ang patuloy na ugnayan at pagtitiwala upang higit pang mapalakas ang proseso ng kapayapaan sa rehiyon. Sa pamamagitan ng ganitong mga pag-uusap, inaasahang mas mapagtitibay ang pagkakaisa ng iba't ibang sektor at mapapabilis ang sama-samang pag-usad tungo sa isang nagkakaisa at mas matibay na Bangsamoro. Matagumpay na isinagawa ng Project Tabang ang Humanitarian for Orphanages, Markads and Elderly with Special Needs kung saan 300 qualified senior citizen mula sa iba't ibang barangay sa Cotabato City ang tumanggap ng mga elderly kits. Kamakailan nga ay isinagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan sa Office of Senior Citizens Affairs bilang patunay na iisang layunin na isulong ang kapakanan, dignidad at kagalingan ng mga nakakatanda lalo na ang mga may special needs. Sa pamamagitan ng Home Sub-Program, patuloy na inilalapit ng Project Tabang ang makatawa at people-centered na serbisyo sa mga komunidad. Ipinagpatuloy ng Bangsamoro Parliament ang public consultation sa Cotabato City hinggil sa mga pag-amyenda sa iilang panukalang batas noong January 15, 2026. Narito ang report. Nagpatuloy ang serye ng region-wide public consultation patungkol sa Parliament Bills No. 396, 419, 387, 102, 48 at Parliament Bill No. 47 sa Cotabato City. Sa mensahe ni Deputy Speaker Baintan ng Patuan, pangunahing may akda ng ilan sa mga parliament bills na tinalakay, layo ng mga panukalang batas na ito na mapabilis at mapabuti ang pagbibigay ng serbisyo sa Bangsamoro at higit pang mapaghandaan ang parliamentary elections. Yung 396 na nangarin natin ay hindi malito yung tao at may mananalo na walang tao. May posibilidad kasi na pag ayaw ng botante doon sa mga tao o doon sa mga party na nakasulat doon sa balota, ay check nila si Nota, none of the above. So pag nanalo si Nota doon sa parliament seat, walang uupo doon. So kung makakakuha siya ng mga 10 seats, ang nakalagay lang doon sa seat ay Nota, none of the above. So it doesn't represent any sector, which is not the intention of the Bangsamoro Organic Law. Okay, punta tayo dito sa mas controversial na
na bills ko, 47, 48, and 102. I think most of you came here, and I'm happy actually to see all of you and listen to all of your views, all of your recommendations, so that when we deliberate finally this at the committee, at the plenary level, baon ng bawat isa sa amin na MPs kung ano yung maririnig namin at ano yung makukuha namin sa mga public consultations. Iniharap din ng mga mambabatas ang mga panukalang paghahati sa tatlong malalaking ministeryo, ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Ministry of Environment, Natural Resources and Energy, at Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Dahil umano sa sobrang lawak ng kasalukuyang ekstruktura na makakaapekto na sa epesyenteng pagpapatakbo ng mga ito. Nagpahayag naman ng magkakaibang pananaw ang mga empleyado ng mga apektadong ministeryo. May mga sumusuporta sa reorganisasyon bilang paraan upang mapabuti ang serbisyo, habang ang iba ay nananawagan na isaalang-alang ang kapakanan at seguridad sa trabaho ng mga kawani ng gobyerno. Ayon kay Sean Carl Mabang, Director ng Land Management Services ng MENRE, sinusuportahan nila ang paglikha ng hiwalay na Ministry of Energy, ngunit hiniling na huwag buwagin ang buong bahagi ng Environment at Natural Resources. Aniya, mahalagang maglatag ng mga safeguards upang maprotektahan ang umiiral na mandato, operasyon sa mga field office at ang security of tenure ng mga empleyado. Binigyang diin din ni Presiding Officer Ramon Piang Sr. na layon ng mga panukala na gawing mas efficient, may pananagutan at matatag ang pamahalaang panrehiyon pati ang proseso ng halalan. Magpapatuloy ang public consultation sa iba pang lalawigan ng rehiyon upang marinig ang mas malawak na boses ng mamamayang Bangsamoro. Yana Sanday, BIO News. Formal nang na-turn over ang bagong complex building ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education na magagamit sa pagpapalakas pa ng mga aktibidad at programa ng Ministry at koordinasyon nito sa iba pang institusyon. Ang detalye sa report ni Carmina Camid. Ito ang bagong complex building ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education. May dalawang phase umano ang konstruksyon ng gusaling ito, kung saan ang phase 1 ay may kabuang pondo na 86,788,949 pesos. Ang phase 1 ay kinabibilangan ng 3-story building na may lawak na 4,260 square meters at may 1,480 square meters naman ang bawat palapag nito. May elevator din ang naturang complex building at basement area na magsisilbing parking space. Samantala, para naman sa Phase 2 ng proyekto, inaasahan ang konstruksyon ng roof deck ng complex building na gagawing convention hall na may kapasidad na makapag-cater ng nasa 200 hanggang 500 katao at may kabuuang budget na 28,420,000 pesos. Kahapon, January 15, 2026, formal na itinurnover ang Phase 1 ng complex building. Matatagpuan ang naturang gusali sa loob ng Bangsamoro Government Center, kung saan magsisilbi itong maayos na espasyo para sa koordinasyon ng mga programa at operasyong pang-edukasyon ng Bangsamoro Government. Ayon kay MBHT Minister Mohager Iqbal, mahalaga ang gusaling ito sa pagpapalakas pa ng ministry sa mga programa at pagtataguyod ng education sector. And then I cannot overemphasize yung importance nitong building na ito. Siguro, maliban doon sa office ng Chief Minister, ito siguro pwede natin masabi na it's a towering edifice. Ito siguro ang pinakamataas. Sa taas, mas mataas ito. But in terms of importance, and probably yung design, siyempre hindi natin pwedeng pangunahan ang office ng Chief Minister. Diba? Kasama na yung Salim Pabunsong Cultural Complex. Matagal na yan. Kaya, importante ito, lalo-lalo na sa atin, ang Ministry of Basic and Technical Education. Patunay umano ito ng patuloy na pamumuhunan ng BARM government sa edukasyon bilang pundasyon ng pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Sa pamamagitan ng bagong complex, inaasahan ng MBHTE na mas mapapalakas ang koordinasyon sa mga paaralan, educational institutions at iba pang stakeholders, kasabay ang layuning maihatid ang dekalidad, inklusibo at makabuluhang edukasyon para sa lahat ng Bangsamoro. Carmina Camid, BIO News.
Nakabenepisyo ang 1,300 early childhood care and development sa hygiene kits na mula sa Ministry of Social Services and Development sa 65 child development workers mula sa 37 barangay ng Cotabato City kahapon. Bawat ECCD hygiene kit ay naglalaman ng sabon, toothbrush, kidip toothpaste, nail cutter na may nail file, alcohol, tsinelas, face mask, suklay, wet wipes, face towel at baby powder. Layo nito na paigtingin pa ang kaalaman at kasanayan ng mga bata sa wastong personal hygiene, maiwasan ang pagkalat ng mga sakit at mapanatili ang malinis at ligtas na kapaligiran sa mga tahanan at child development centers. Samantala, nasa 94 na kabataang Bangsamoro mula sa barangay na Bundas, Malidagawa, Special Geographic Area ang matagumpay na nairehistro sa isinagawang libreng mobile birth registration. Isinagawa ang aktibidad sa pamamagitan ng mga mobile birth registration unit na layong maabot ang mga batang matagal nang walang birth certificate, lalo na sa mga malalayong komunidad sa Special Geographic Area. Sa pamamagitan ng serbisyong ito, mas napagtitibay ang karapatan ng mga bata sa legal na pagkakakilanlan ng isang mahalagang dokumento upang makakuha ng edukasyon, serbisyong pangkalusugan, social protection at iba pang pangunahing serbisyo ng pamahalaan. Sa ating panahon ngayon, minomonitor pa rin ng Pag-asa si Tropical Depression Ada. Nakakaapekto ito sa Northern Mindanao, Visayas, Bicol Region, Caraga at Zamboanga del Norte, habang localized thunderstorms naman ang iiral sa nalalabing bahagi ng bansa. Ipinag-iingat ang mga nakatira sa low-lying areas dahil sa banta ng baha, habang landslide naman sa mga malapit sa gilid ng bundok. Manatili ring nakatutok sa official social media pages ng Pag-asa at BARM Ready para laging updated sa lagay ng panahon. Makikita sa inyong mga screens ang hotline numbers ng BARM Ready. Maging alerto at sama-samang isulong ang isang handa at resilient BARM communities. At yan ang mga balitang tampok sa pasada, alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro. Halina't maging bahagi ng makasaysayang pagdiriwang ng 7th BARM Foundation Day. Sa temang BARM 2026, simbolo ng pagkakaisa, alaala sa mga sakripisyo at pagpapatuloy ng mas matatag na Bangsamoro. Sama-samang makisaya sa mga programa, aktibidad at mga pagtatanghal bilang pagbibigay pugay sa kultura, kasaysayan at pagkakaisa ng Bangsamoro. Damhin at ipagdiwang ang mas matatag na 7 taon ng BARMM.